Pagkatapos ng away sa araw mismo ng kanilang kasal, inihagis ng kanyang asawa ang singsing at nag-walk out. Iniwan siyang mag-isa sa harap ng lahat ng kanilang mga bisita. Mahigpit niyang hinawakan ang bouquet, pinipigilan ang pagpatak ng mga luha. Bigla, isang matandang tagalinis ang lumapit sa kanya at bumulong. "Makisakay ka, sabihin mong anak kita." Makalipas ang ilang sandali, nang makita ng kanyang asawa kung sino ang kaakbay niya sa red carpet, natigilan ito. Ganap na tulala, maligayang pagbabalik sa Turns of Fate channel. Bago tayo magsimula, sabihin mo naman sa amin kung taga saan ka nanonood. Gusto naming marinig mula sa inyo. Sana'y magustuhan ninyo ang kwentong ito. Kumikinang na parang isang kahon ng alahas ang The Pearl Pavilion sa puso ng Bonifacio Global City. Libu-libong kislap ang isinasaboy ng mga crystal chandelier sa mga puting mantel, at ang halimuyak ng mga sariwang rosas ay bumabalot sa buong paligid. Nakatayo si Leah Reyes sa harap ng salamin sa bridal suite. Halos hindi niya makilala ang kanyang sarili. Yakap na yakap ng ivory gown ang kanyang perpektong hubog. Ang lace ay bumabagsak mula sa kanyang baywang na parang malambot na ulap, at ang kanyang belo ay tila hinabi mula sa hamog ng umaga. "Leah, para kang reyna," sabi ng kanyang kaibigang si Bea, habang inaayos ang huling hairpin sa kanyang buhok. Si Marco na siguro ang pinakamasayang lalaki sa balat ng lupa ngayon. Ngumiti si Leah sa kanyang refleksyon. 32 taon niyang hinintay ang araw na ito. Lumaki siya sa Bahay Maria, isang ampunan sa gilid ng Kamaynilaan. Nag-aral ng accounting at nagsikap sa isang maliit na kumpanya. Nangungupahan siya sa isang lumang studio sa Sampaloc, kung saan natutuklap na ang wallpaper at may kalawang ang tubig na tumutulo mula sa gripo. At madalas, kailangan niyang matulog nang nakasuot ng 2 sweater tuwing malamig ang panahon. Sa wakas, ibinigay sa kanya ng tadhana si Marco De Leon, isang maaasahan at ambisyosong manager sa isang malaking construction company. Hindi siya isang prinsipe mula sa fairy tale, ngunit nangako siya ng katatagan, isang pamilya. At ang ginhawang pinapangarap niya habang natutulog sa malamig na kama sa institusyon. Nagkakilala sila isang taon na ang nakalipas sa isang company party. Nilapitan siya ni Marco, binigyan ng champagne, nagbiro at naging maginoo. Pagkatapos noon, sumunod na ang mga pamamasyal sa Luneta Park, panonood ng sine tuwing weekend, at mga bulaklak na simple ngunit kaibig-ibig. Hindi niya kailanman tinanong ang tungkol sa kanyang nakaraan, at nagpapasalamat si Leah para doon. Ayaw niyang pag-usapan ng ampunan o kung paano siya natagpo ang isang sanggol, nabalot sa lumang kumot sa labas ng isang apartment. Ang tanging bagay na mayroon siya mula sa kanyang ina ay isang antigong medalyon na pilak na natagpuan sa tabi niya sa kahon. Kakaibang medalyon, may nakaukit na mga letrang halos nabura na ng panahon. Palaging suot ito ni Leah. Kahit ngayon, malamig itong nakadantay sa kanyang balat sa ilalim ng lace ng kanyang gown. "Oras na," bulong ni Bea, habang inaabot sa kanya ang isang bouquet ng puting peonies. Sinalubong sila ng ballroom ng malambot na ilaw at isang matamis na himig. Halos 50 bisita ang napalingon sa pinto. Dahan-dahang lumakad si Leah sa carpet. Ramdam niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Nasa kanan ang mga katrabaho ni Marco, at nasa kaliwa naman ang iilan niyang mga kaibigan at kakilala. Nakatayo si Marco sa tabi ng arko ng mga bulaklak, suot ang kanyang bagong itim na suit. Tumingin siya kay Leah at tila nabasa ang kanyang mga mata sa luha. Mabilis ang seremonya. Ang solemnizing officer ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng matalinong navy suit. Nagsalita siya ng mga taimtim na salita tungkol sa pagsasama ng dalawang puso, katapatan at pag-ibig. Nagpalitan sila ng mga singsing. Mga simpleng gintong singsing na si Leah mismo ang pumili sa isang lokal na alahas. Isinuot ni Marco ang singsing sa kanyang daliri, bahagyang nanginginig ang mga kamay nito. At inisip ni Leah na marahil ay kasing kaba rin ito niya. Naghiyawan ng mga tao sa palakpakan. Sumandal si Leah kay Marco at mahigpit siyang niyakap nito sa baywang.
Asawa na kita ngayon. Bulong nito sa kanyang tainga. At ipinikit ni Leah ang kanyang mga mata sa purong kaligayahan. Nagsimula ang reception sa champagne. Ang mga waiter, mga kabataang lalaki at babae na nakaputing polo at itim na vest ay abala sa pagitan ng mga mesa. Nag-aalok ng mga pampagana. Lechon kawali, ensaladang mangga, tartlets na may alige, at mga plato ng keso at prutas. Nag-uumapaw sa pagkain ng mga mesa. Matagal na pinili ni Leah ang menu. Binibilang ang bawat piso. Pero gusto niyang maging perpekto ang lahat. Halos naubos niya ang lahat ng kanyang ipon. Pati na ang isang maliit na utang sa bangko. Bahagyang tumulong si Marco. Ngunit sinabing dumadaan siya sa mahirap na sitwasyon sa trabaho. At naantala daw ang kanyang mga sahod. Ang masiglang MC, isang babaeng nasa edad 50 na nakasuot ng kumikinang na pulang damit. Binuksan ang mikropono at tinawag ang mga bisita para sa unang brindis. Para sa bagong kasal, para sa kanilang kaligayahan, pag-ibig at mahabang pagsasama. Sigaw niya at itinaas ang mga kupita. Humingit si Leah ng kanyang champagne. Ramdam ang kaaya-ayang init na kumakalat sa kanyang katawan. Hawak ni Marco ang kanyang kamay. Mainit at tuyo ang palad nito. Ang mga magulang ng lalaki, isang kagalang-galang na mag-asawa mula sa isang kalapit na subdivision, ay nakaupo sa katabing mesa. Ang kanyang ama, si Ginoong De Leon, isang matipunong lalaki na may buhok, na may mga putina, ay direktor ng isang construction supply store. Ang kanyang ina, si Tita Cynthia, isang babaeng may malaking pangangatawan at nakabufant na hairstyle. Suot ang isang beige suit na may brooch, ay isang school administrator. Magalang silang tumango. Ngunit ramdam ni Leah na wala silang tunay na pagmamahal sa kanya. Ilang beses nang ipinahiwatig ni Tita Cynthia na kailangan ni Marco ng isang babae mula sa isang kagalang-galang na pamilya na may mas magandang edukasyon at mas magandang kinabukasan. Walang kamag-anak si Leah. Tanging ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang dating tagapag-alaga mula sa ampunan. Si Nanay Susan, na dumating na nakasuot ng luma ngunit malinis na bestida at patuloy na pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang panyo. Leah, anak, bulong ni Nanay Susan nang lapitan siya ni Leah para batiin. Napakasaya ko para sa'yo. Sa wakas, magkakaroon ka na ng tunay na pamilya. Alam ko noon pa man na mahahanap mo ang iyong kaligayahan. Lumipas ang oras, kumain, uminom, at nagtawa na ng mga bisita. Nag-organisa ng ilang laro ang MC. Sumagot ang bagong kasal sa mga tanong kung paano sila nagkakilala at kung ano ang gusto nila sa isa't isa. Matalino sumagot si Marco at nagtawa na ng mga bisita. Pakiramdam ni Leah ay para siyang isang tauhan sa isang panaginip. Pagkatapos ay dumating ang unang sayaw, isang mabagal na kanta ang tumugtog at pumunta sila sa gitna ng dance floor. Inilagay ni Marco ang kanyang kamay sa baywang ni Leah. Ipinulupot ni Leah ang kanyang mga braso sa leeg nito. Sumayaw sila sa saliw ng musika habang ang buong silid ay nakatingin sa kanila. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa balikat nito. Nilalanghap ang amoy ng kolon ni Marco. Maanghang na may halong citrus. At naisip niya, ito na iyon, ang aking kaligayahan. Simple at totoo. Wala nang kalungkutan. Wala nang mga gabi. Sa isang bakanteng silid na may isang tasa ng tsaa at telebisyon. Ngayon, may asawa na siya at malapit na silang magkaroon ng sariling bahay. Marahil, mga anak. Natapos ang musika. Nagpalakpakan. Ang mga bisita, bumalik sila sa kanilang mesa. Sinalina ni Marco si Leah ng champagne. Masaya ka ba? Tanong niya habang nakatingin sa kanyang mga mata. Sobra! Sagot ni Leah. Pinipisi lang kamay nito. Ngunit biglang may nagbago. Isang waiter ang naglabas ng pangunahing putahe. Isang buong lechon na may mansanas at malutong na patatas na niluto sa rosemary. Mukhang masarap ang pagkain. At amoy na amoy ang mga pampalasa at karamelo. Kinuha ni Marco ang kanyang tinidor. Sinubukan ng isang piraso
at biglang sumimangot. Anong klaseng basura to? Bulong niya. Itinutulak palayo ang plato. Hilaw ang lechon. Tumingin si Lia sa kanyang plato. Mukha namang normal ang karne. Gintong kayumanggi na may malutong na balat. Sa kabilang mesa, kumakain na ang mga bisita at pinupuri ang pagkain. Marco, sa tingin ko ayos lang naman. Mahinang sabi ni Lia. Sinusubukang huwag tawagin ang atensyon. Ayos lang? Itinaas niya ang kanyang boses at ilang tao ang napalingon. Hindi mo ba nakikita? Hindi ito makain! Namula ang mga pisngi ni Lia. Anong nangyayari? Kanina lang ay nakangiti siya at sumasayaw kasama ko. At ngayon, para siyang ibang tao. Marco, hayaan mong hilingin ko sa waiter na palitan yan. Bulong niya, sinusubukang hawakan ang kamay nito. Ngunit umiwas ito. Palitan? Tumayo si Marco at malakas na kumaskas ang kanyang upuan sa sahig. Isang malaking gulo ang buong reception na ito. Tingnan mo ang kaguluhang ito. Maling napkin, pangit na musika, at ngayon, basura pa ang pagkain. Natahimik ang buong silid. Tumigil ang musika. Pinatay ng MC ang kanyang mikropono. Lahat ay nakatingin sa bagong kasal. Naramdaman ni Lia na parang gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Marco, kumalma ka, pakiusap niya, nanginginig ang boses. Kasal natin ito. Huwag nating sirain ang selebrasyon. Lumingon ito sa kanya at nakita niya ang isang bagay na malupit at hindi pamilyar sa mga mata nito. Para siyang nakaharap sa isang estranghero. Nag-isip ka ba man lang noong pinili mo ang lugar na ito? Sinabi ko sa'yo na dapat sa The Peninsula tayo. Lahat doon ay dekalidad. Pero hindi. Kailangan mong magtipid. Laging nagtitipid. Nanlamig si Lia. Magkasama nilang pinili ang lugar na ito. Tiningnan ang menu at pinag-usapan ang bawat detalye. Si Marco mismo ang nagsabi na ang The Pearl Pavilion ay isang magandang opsyon. Maginhawang lokasyon, magagandang review, at makatwirang presyo. Ipinakita pa niya ang mga quotation at hiningi ang opinyon nito. Marco, pinagdesisyonan natin to ng magkasama. Bulong niya. Nagtataksil ang kanyang boses. Sumang-ayon ka. Sabi mo maganda rito. Sumang-ayon ako? Ngumisi ito. At ang tunog ay puno ng paghamak na napangiwi si Lia. Oo, ayoko lang makipagtalo sa'yo. Alam kong wala kang pera kaya nanahimik na lang ako. At ano ang resulta? Isang sakuna. Isang malaking kahihiyan sa harap ng lahat. Ang mga salita niya ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Nahirapan siyang huminga. Nanatiling hindi gumagalaw ang mga bisita. Ang ilan ay nakatitig sa kanilang mga plato. Ang iba ay nagpapalitan ng tingin. Si Bea ay namumutla. Hawak ang isang napkin sa kanyang kamao. Ang ina ni Marco, si Tita Cynthia, ay tumayo mula sa kanyang mesa at lumapit sa kanila. Ang kanyang mga takong ay tumutunog sa sahig na gawa sa kahoy. Marco, anak, anong ginagawa mo? Sabi niya. Ngunit ang kanyang boses ay hindi gaanong kapanipaniwala. Parang pakitang tao lang. Ang ganda-ganda ng lahat. Nag-enjoy ang mga bisita. Tumutugtog ang musika. Ma, huwag kang makialam dito. Sigaw ni Marco. Pinutol ang kanyang sinasabi. Nakatayo siya sa gitna ng silid. Namumula at nakakuyom ang mga kamao. At biglang napagtanto ni Lia. Hindi niya talaga kilala ang lalaking ito. Ito ba ang parehong Marco na lumuhod sa tabi ng fountain sa parke? 6 na buwan na ang nakalipas. Hawak ang isang singsing. Ang nagsabing siya ang pinakamagandang bagay na nangyari sa kanya, na napakasaya niyang makasama siya. Alam mo ba, bigla siyang humakbang pabalik sa mesa at hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Kanselado na ang kasal. Ano? Napasinghap si Lia. Ang mga salita ay parang isang daing. Inihagis niya ang singsing sa mesa. Tumunog ito sa plato ng porselana. Gumulong sa mantel. Natumba ang isang baso ng tubig at nahulog sa sahig. Natapon ng tubig, nabasa ang mga napkin. Sa isang sulok ng silid, isang babae ang napasinghap. Tinakpan ang kanyang bibig ng kamay. Sinabi kong kanselado na ang kasal.
Sigaw ni Marco. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa mga pader. Sawang-sawa na ako sa lahat ng ito. Sa mga luha mo, sa kahirapan mo, sa pagiging ulila mo. Pagod na akong buhatin ka. Karapat-dapat ako. Sa mas higit pa, karapat-dapat ako sa isang babae mula sa isang kagalang-galang na pamilya. Hindi isang pulot lang sa ampunan. Nakatayo si Leah na nakahawak sa likod ng isang upuan habang umiikot ang kanyang mundo. Ang mga salita ay parang mga suntok na tumatama sa kanya. Kahirapan, ulila, pulot, bawat salita ay bumaon sa kanyang puso na parang bubog. Pinanood niya ang mga bisitang nagpapalitan ng tingin. Nakita niya si Bea na tinatakpan ang bibig ng kanyang palad. Nakita ang MC na nakatayong tulala at nakapatay ang mikropono. Hindi alam kung anong gagawin. Si Nanay Susan ay nakaupo na may mamasa-masang mata. Pinupunasan ang luha gamit ang kanyang panyo. Marco, ang tanging nasabi ni Leah, ang kanyang boses ay manipis. Parang sa isang bata, pakiusap. Ngunit tumalikod na ito at nagmarcha patungo sa labasan. Determinado ang bawat hakbang. Sinubukang hawakan ng kanyang ina ang manggas ng kanyang Amerikana. Marco, anak, saan ka pupunta? Huminto ka! Iwinaksi niya ito. Halos maitulak sa gilid. Ang kanyang ama, si Ginoong De Leon, ay nagsimulang tumayo ngunit natigilan. Hindi sigurado kung paano kikilos. Bumukas ng malakas ang pinto ng ballroom at sumara. Wala na si Marco. Nakatayo si Leah, suot ang kanyang magandang damit pangkasal. Ang belo na maingat niyang pinili. Hawak ang bouquet sa kanyang nanginginig na mga kamay. Sa gitna ng isang silid na puno ng mga tao, 50 pares ng mga mata ang nakatutok sa kanya. Ang ilan ay may awa, ang iba ay may kuryosidad. At ang ilan ay sinusubukang alamin kung saan dapat tumingin. Namuo ang mga luha sa kanyang lalamunan. Pumipiga mula sa loob, ngunit nilunok niya ito pabalik. Hindi dito, hindi ngayon, hindi sa harap ng lahat ng mga taong ito. Leah! Tumakbo si Bea sa kanya. Inakbayan siya at hinila palapit. Leah! Mahal! Ano iyon? Anong problema niya? Hindi ko alam. Bulong ni Leah. Ang kanyang boses ay parang banyaga at malayo, na parang hindi kanya. Talagang hindi ko alam. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita, lumalakas na parang alo ng ugong. May tumayo mula sa isang mesa, naghahandang umalis. Tumingin ang ina ni Marco sa paligid na may pagkalito. Pinaglalaruan ang brooch sa kanyang damit. Kinuha ng kanyang asawa ang kanyang telepono at lumabas sa koridor. Marahil, para tawagan ang kanyang anak. Nakatayo ang MC na may mikropono na parang estatwa. Hindi sigurado kung itutuloy ang reception o iaanunsyo na tapos na ang party. Ibinaling ni Leah ang kanyang tingin sa kanyang mga kamay. Ang bouquet ng peyonis ay biglang naging napakabigat. Hindi na ito kayang hawakan ng kanyang mga kamay. Binitawan niya ito at bumagsak sa kanyang paanan. Ang mga puting talulot ay kumalat sa carpet. Isang talulot ang dumikit sa laylayan ng kanyang damit. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa labasan. Ramdam ang dose-dosenang mga tingin na parang mga karayom na tumutusok sa kanya. Ang kanyang damit ay kumakaluskos. Ang kanyang belo ay sumasabit sa mga sulok ng upuan. Ngunit wala siyang pakialam. Gusto lang niyang umalis, maglaho, mawala sa hangin. Paano siya babalik sa kanyang masikip na inuupahan? Paano niya haharapin ang mga tao bukas? Anong sasabihin niya sa trabaho? Kung saan alam ng lahat ang tungkol sa kasal, binati siya at nagbigay ng mga regalo. Ano ang sasabihin niya kay Nanay Susan na labis na masaya para sa kanya? Ang koridor ay tahimik at malamig. Ang mga tunog mula sa ballroom ay mahina. Sumandal si Leah sa pader, tinakpan ang kanyang bibig ng kamay, at sa wakas, hinayaan niyang dumaloy ang mga luha. Dumausdos ito sa kanyang mga pisngi, mainit at malapot. Kinakalat ang kanyang makeup, tumutulo sa lace ng kanyang damit at sa kanyang mga kamay. Nanginig ang kanyang mga balikat sa tahimik na pag-iyak. Gumuho ang lahat, ang kanyang buong pangarap
ng isang pamilya. Isang tahanan na sa wakas ay hindi na mag-isa, na magkaroon ng asawa, mga anak, isang tunay na bahay na may mga kurtina at mga hapunan ng pamilya. Lahat ay nagkapira-piraso sa loob lamang ng 5 minuto. At ang pinakamasakit na bahagi, hindi niya maintindihan kung bakit. Ano ang ginawa niyang mali? Bakit siya trinato ng ganito? Nakatayo si Leah sa koridor, nakasandal sa malamig na pader. Sinusubukang habulin ang kanyang hininga. Natuyo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Nag-iwan ng maalat na mga guhit. Kumalat ang kanyang maskara. Ngunit wala siyang pakialam. Isang malalim at mabigat na kahungkagan ang nanahan sa loob niya. Ang mahinang ugong na mga boses ay nagmumula sa ballroom. Malinaw na nalilito ang mga bisita. Kung aalis ba o mananatili. May lumabas sa koridor. Naglakad sa kanyang tabi. Binigyan siya ng isang nakikiramay na sulyap at nawala sa kanto. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sinusubukang ayusin ang kanyang isipan. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Bumalik sa silid, i-anunsyo na, tapos na ang party, o umalis na lang. Tumakas bago mag-alisan ng lahat. Ngunit saan siya tatakbo nang nakasuot ng damit pangkasal? Naka-high heels at may kumalat na makeup. Bigla, nakarinig siya ng mahinang mga yabag. Lumingon siya at nakita ang isang matandang babae na nakasuot ng kulay abong uniforme ng tagalinis. Itinutulak ang isang cart na may mga balde at mop, mga basahan at isang bote ng panlinis ang nakasabit sa kanyang sinturon. Ang babae ay maliit at hukot. Ang kanyang kulay abong buhok ay nakatali sa isang simpleng bon. Ang kanyang mukha ay pagod at kulubot. Ngunit ang kanyang mga mata ay maliwanag, mapagmasid at nakakagulat na bata para sa kanyang edad. Huminto siya sa tabi ni Leah. Ibinaba ang cart at tinitigan siya ng matagal. Hindi maawain, hindi mausisa, kundi matulungin at mapanuri. Ineng, mahinang sabi niya. Alam kong hindi ko ito dapat pakialaman. Pero wag kang tumayo dito. Lalamigin ka sa suot mo. May simoy ng hangin mula sa aircon. Nagulat si Leah na parabang nagising sa isang panaginip. Ang boses ng babae ay malambot. Mainit na may bahagyang paos. Hindi ko alam ang gagawin, sabi niya. At muling nanginig ang kanyang mga labi. Umiling ang babae, lumapit. Amoy niya ang isang bagay na simple at parang sa bahay. Parang sabong panlaba at bagong labang damit. Nakita ko ang nangyari sa loob. Sabi ng tagalinis. Rinig na rinig hanggang sa labas ng pinto. Umalis ang nobyo. Opo, tango ni Leah. Hindi makapagsalita. Makinig kang mabuti sa akin. Biglang hinawakan ng babae ang kanyang kamay. At ang mga daliri nito ay mainit. Medyo magaspang dahil sa trabaho. Kailangan mong makisakay sa akin ngayon. Pagbalik mo sa silid na iyon, sabihin mo sa lahat na anak kita. Naiintindihan mo ba? Anak kita. Nagulat si Leah at tinitigan siya. Ano po? Hindi ko po maintindihan. Ipaliwanag ko mamaya. Mas hinigpitan ng babae ang hawak sa kanyang kamay. Magtiwala ka sa akin, importante ito. Sabihin mong ako ang nanay mo na sinadya nating ilihim dahil gusto nating magbigay ng sorpresa. Masasabi mo ba iyon? Tumingin si Leah sa mga mata nito at may isang bagay sa tingin na iyon na nag-udyok sa kanyang tumango. Marahil ay dahil sa gulat o sa desperasyon na kumapit sa anumang pag-asa. O marahil dahil sa pagod na rin sa sakit. Sige po, bulong niya. Pero bakit po? Mamaya na, ulit ng babae. Marahang itinutulak siya patungo sa pinto ng ballroom. Pumasok ka. Itaas mo ang iyong noo. Ituwid mo ang iyong mga balikat. Isa kang magandang nobya at walang sino mang lalaki ang may karapatang tratuhin ka na parang basura. Sige na. Pinunasan ni Leah ang kanyang mukha gamit ang mga palad. Sinubukang ayusin ang buhok. Itinuwid ang belo. Huminga ng malalim at itinulak ang pinto. Natahimik ang silid pagpasok niya. Muling napalingon sa kanya ang mga bisita. Naglakad si Leah ng ilang hakbang. At sa likod niya, pumasok ang tagalinis. Iniwan ang kanyang cart sa koridor.
Naglakad siya ng may kumpiyansa, tuwid ang likod. At bigla, may ibang lumitaw. Hindi isang pagod na manggagawa, kundi isang babaeng alam ang kanyang halaga. Pasensya na sa abala, sabi niya, nang malakas, matatag, ang kanyang boses. Ako ang ina ng nobya. Natigilan ang buong silid. Lahat ay nakatitig sa matandang tagalinis na nakasuot ng kulay abong uniforme. Napaawang ang bibig ni Bea sa sorpresa. Napakurap si Nanay Susan sa paggalito. Sumimangot si Tita Cynthia. Ang anak ko, patuloy ng babae, lumapit kay Lia at inakbayan siya, ay karapat-dapat sa mas higit pa sa isang lalaking hindi marunong tumupad sa salita. Tuloy ang selebrasyon. Musika, pakiusap, ang MC, na parang nagising sa isang panaginip. Kinuha ang kanyang mikropono at tumango sa DJ. Nagsimula ang musika, hindi masyadong malakas. Ngunit sapat na upang punan ang nakakailang na katahimikan. Binalingan ng babae si Lia at dinala siya patungo sa isang service door sa dulong bahagi ng silid. Ang pinto kung saan dinadala ng mga server ang maruruming pinggan. Tara na anak, sabi niya ng malakas para marinig ng mga kalapit na mesa. Kailangan nating mag-usap. Sumunod si Lia ng masunurin. Hindi pa rin naiintindihan kung anong nangyayari. Ngunit nakaramdam ng kakaibang ginhawa na may isang taong humawak sa sitwasyon. Dumaan sila sa service hallway, sa gitna ng mga abalang waiter na may mga tray. Lagpas sa kusina na amoy litson at mga pampalasa at nakarating sa isang maliit na staff break room. Sa loob ay may isang lumang sopa, isang lumang mesa, ilang upuan, isang takure at isang kahon ng mga teabag. Sa sulok, isang kupas na safety poster ang nakasabit sa dingding. Isinara ng babae ang pinto. Hinubad ang kanyang kulay abong uniforme at isinabit sa isang kawit. Sa ilalim, nakasuot siya ng simple, ngunit malinis na blusa at isang madilim na palda. Umupo ka, senyas niya sa sopa. Gagawa ako ng tsaa. Umupo si Lia sa sopa at doon niya lang naramdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Binuksan ng babae ang takure. Kumuha ng 2 tasa at nilagyan ng tibag. Anong pangalan mo, Ineng? Tanong niya nang hindi lumilingon. Lia po, mahinang sagot niya. At kayo po? Elena Santos. Lumingon ang babae at bahagyang ngumiti. Tawagin mo na lang akong Aling LV. Pasensya na kung nabigla kita, pero kailangan kong makialam. Pero bakit po? Tumingin sa kanya si Lia na may malalaking mata. Bakit po ninyo sinabing nanay ko kayo? Alam po ng lahat na hindi totoo. Kayo po ay isang tagalinis. Sinalina ni Aling LV ng kumukulong tubig ang mga tasa. Hinalo ang tsaa gamit ang kutsara. Lumapit at ibinigay ang isa kay Lia. Inumin mo. Mainit. Mag-ingat ka. Kinuha ni Lia ang tasa gamit ang 2 kamay. Ramdam ang init na kumakalat sa kanyang mga daliri. Humingit siya ng isang lagok. Ordinaryong itim na tsaa. Medyo mapait. Ngunit sa ngayon, ito ang pinakamasarap na inumin sa buong mundo. Umupo si Aling LV sa tabi niya sa gilid ng sopa, hawak ang sariling tasa. Nagtatrabaho nga ako dito bilang tagalinis. Mahinahong sabi niya. 6 na buwan na, pero hindi ito ang tunay na kwento. Napakunot noo si Lia. Nalilito. Alam mo Lia, uminom si Aling LV ng tsaa. Ibinaba ang tasa sa mesa. Ako ang may-ari ng isang chain ng mga restaurant. 5 branch sa buong siyudad. Isa na rito ang The Pearl Pavilion. Akin ito. Halos mabitawan ni Lia ang kanyang tasa. Nagtatrabaho ako ng undercover. Patuloy ni Aling LV. Nagpapalit ako ng uniforme ng tagalinis at nililibot ang aking mga restaurant. Tinitingnan ko kung paano kumilos ang mga staff kapag akala nila walang nakatingin. Kung paano nakikipag-ugnayan ang mga waiter sa mga bisita. Kung paano tinatrato ng mga kusinero ang pagkain. Kung paano nilulutas ng mga manager ang mga problema. Alam mo, mula sa taas ng opisina ng isang ehekutibo, hindi mo makikita ang totoong larawan. Pero kapag nasa ibaba ka, kapag akala ng mga tao na wala kang kwenta, doon lumalabas ang tunay nilang kulay. Nanatiling tahimik si Lia.
Pinoproseso ang kanyang narinig. Parang hindi ka panipaniwala. Pero sa paano man, naniwala siya. Pinanood ko ang buong kasal mo. Mahinang sabi ni Aling LV. Nakita ko kung gaano ka kasaya, kung paano kumikinang ang iyong mga mata. At pagkatapos ay nakita ko kung paano ka pinahiya ng lalaking iyon sa harap ng lahat. Hindi ko kayang basta na lang lumayo. Pero bakit po ninyo sinabing nanay ko kayo? Ibinaba ni Lia ang kanyang tasa. Takot na matapon nito. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Malalaman ng lahat na naawa lang kayo sa akin. Tumingin sa kanya si Aling LV ng matagal. Isang mapanuring tingin at may isang masakit. Isang lumang sugat na hindi pa naghihilom ang kumislap sa kanyang mga mata. Hindi lang dahil doon, dahan-dahang sabi niya. Alam mo Lia, nagkaroon ako ng anak na babae. 28 taon na ang nakalipas. Natigilan si Lia. 30 anyos ako noon. Nagsisimula pa lang ako sa aking negosyo. Namatay ang asawa ko sa isang aksidente sa sasakyan noong 8 buwan akong buntis. Nanganak ako mag-isa sa isang babaeng sanggol at pinangalanan ko siyang Faith. Nabasag ang boses ni Aling LV, ngunit nagpatuloy siya. Nakatira kami sa isang maliit na inuupahang apartment. Nagtatrabaho ako ng 14 na oras sa isang araw. Sinusubukang palaguin ang aking unang maliit na karinderya. Wala kaming pera. Wala akong katulong. At pagkatapos ay nagkaroon ng malaking sunog. Tinapan ni Lia ang kanyang bibig ng kamay. Nasa trabaho ako. Isang kapitbahay ang nagbabantay kay Faith. Sabi nila, depektibong kable daw. Nagmadali akong bumalik nang pinapatay na ng mga bumbero ang apoy. Nakalabas ang kapitbahay. Pero ang anak ko, wala na siya. Hindi nila natagpuan ang kanyang katawan sa nasunog na apartment. Inakala ng mga bumbero na tuluyan na siyang nasunog. Pero hindi ako naniwala. Alam ko. Ramdam kong buhay siya, na may naglabas sa kanya mula sa apoy. Diyos ko po, bulong ni Lia. Naghahanap ako ng maraming taon. Pumunta ako sa bawat ampunan, ospital at shelter. Kumuha ako ng mga pribadong investigador. Pero wala. Parang naglaho na lang siya. Pinunasan ni Aling LV ang kanyang mga mata, gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang tanging natira sa akin ay ang alaala ng medalyon na isinabit ko sa kanyang leeg, pilak, antigong, na may ukit. Mula pa iyon sa lola ko. Inisip ko na kung buhay ang anak ko saan man, matutulungan ako ng medalyon na iyon na mahanap siya. Nanlamig si Lia. Ang kanyang kamay ay kusang umabot sa leeg ng kanyang damit. Naramdaman ang malamig na kadena sa ilalim ng lace. Ang medalyon? Tanong niya. Pumiyok ang kanyang boses. Tumango si Aling LV na may magkakaugnay na mga inisyal. Maaaring nabura na ng panahon ng mga letra. Pero espesyal ang hugis nito. Hindi mo maipagkakamali. Bumuntong hininga siya. Ginugol ko ang buhay ko sa paghahanap nito sa mga leeg ng mga babaeng nasa tamang edad. Kalokohan siguro, pero hindi ako nawala ng pag-asa. Nanginginig ang mga daliri ni Lia habang inilalabas niya ang kadena mula sa ilalim ng kanyang damit. Kumikinang ang medalyon sa madilim na ilaw ng break room. Medyo kupas na pilak. Ang halos hindi na makitang monogram ng magkakaugnay na mga inisyal. Tumayo si Aling LV mula sa sopa. Namutla ang kanyang mukha. Iyan nga, bulong niya. Diyos ko po, yan nga. Lumapit siya kay Lia. Kinuha ang medalyon sa kanyang mga kamay at hinaplos ang ukit. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Saan? Saan mo ito nakuha? Hindi ko po alam. Kinilabutan si Lia. Natagpuan po ako bilang isang sanggol sa labas ng isang apartment. Nabalot sa kumot. At itong medalyon ay nasa tabi ko. Sabi ng tagapag-alaga. Ito lang daw ang tanging bagay na mayroon ako mula sa aking ina. Suot ko ito buong buhay ko. Lumuhod si Aling LV sa harap niya. Hawak pa rin ang medalyon. Ilang taon ka na? 32 po. Malapit nang maging 33. Diyos ko, dumadaloy ang luha sa mga pisngi ni Aling LV. Posible, talagang posible.
Umupo si Leah doon. Hindi makagalaw. Masyadong hindi kapani-paniwala ito. Masyadong parang isang panaginip. Isang oras lang ang nakalipas. Mayroon siyang kasal, isang mapapangasawa, at mga plano para sa hinaharap. At ngayon, nakaupo siya sa isang supply room ng restaurant. At isang estranghero ang nagsasabing maaaring siya ang kanyang ina. Galing po ako sa bahay, Maria. Mahinang sabi niya. Dinala po ako doon bilang isang maliit na sanggol. Sabi nila, natagpuan daw po ako noong Pebrero ng 93. Noong Pebrero ang sunog, bulong ni Aling LV. Pebrero 23, 1993. Nagkatinginan sila at ang katahimikan ay nanatili sa hangin. Mabigat at umaalingaw-ngaw. Kailangan nating alamin. Sa wakas ay nasabi ni Aling LV. Mga pagsusuri, mga dokumento, ayokong bigyan ka ng maling pag-asa. Pero itong medalyon, hindi ito basta-basta mapupunta sa iyong mga kamay. Tumango si Leah, hindi makapagsalita. Lahat sa loob niya ay nagkagulo. Buong buhay niya, hinangad niyang malaman kung sino ang kanyang ina, saan siya nagmula at bakit siya inabandona. At ngayon, sa pinakamasamang araw ng kanyang buhay, dinala ng tadhana ang pagkikitang ito. Tumayo si Aling LV. Pinunasan ang kanyang mukha at inayos ang sarili. Patawarin mo ko sa lahat ng drama. Pero nang makita ko kung paano kanya trinato, hindi ko kayang manahimik. Umupo siya sa tabi niya at inakbayan si Leah. Anak man kita o hindi, hindi pa natin alam. Pero gusto kita, may dignidad ka. Hindi ka tumakbo mula sa silid na iyon o nag-iskandalo. Pinanatili mo ang iyong composure. Sumandal si Leah sa kanyang balikat. At sa unang pagkakataon sa buong gabi, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa mga sumunod na araw. Pakiramdam ni Leah ay para siyang nabubuhay sa isang panaginip. Pagkatapos ng mapaminsalang kasal na iyon, bumalik siya sa kanyang inuupahang studio. Hinubad ang damit na ngayon ay parang isinumpa at nagtago sa ilalim ng kumot. Patuloy na tumutunog ang kanyang telepono, si Bea. Si Nanay Susan, kahit ilang katrabaho, lahat ay nagtatanong kung ano ang nangyari, kung kamusta siya, kung kailangan niya ng tulong. Maikli ang sagot ni Leah, naayos lang siya, naaayusin niya ang lahat. At pagkatapos ay muling pinatahimik ang tunog. Hindi tumawag si Marco ni isang beses. Iyon ang pinakamasakit, para bang ang kanyang pagsabog ay hindi aksidente, kundi isang bagay na matagal nang namumuo. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para sumabog. Ngunit may isang tawag siyang sinagot kaagad mula kay Aling LV Santos. Leah, anak. Mainit at nag-aalala ang boses ni Aling LV. Kamusta ka na? Nag-aalala ako sa'yo. Okay lang po ako. Nagsinungaling si Leah, nakatitig sa natutuklap na pintura sa kisame. Tumuloy tayo. Nakipag-ugnayan na ako sa isang laboratorio. Handa silang gawin ng DNA test sa mga susunod na araw para malaman natin ang katotohanan. Payag ka ba? Ipinikit ni Leah ang kanyang mga mata. Ang katotohanan. Gusto niyang malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan, buong buhay niya. Ngunit ngayong napakalapit na ng pagkakataon, bigla siyang natakot. Paano kung ang medalyon ay isang pagkakataon lang? Paano kung mali si Aling LV at maiiwan na namang mag-isa si Leah? Opo, payag po ako. Mahinang sagot niya. Nagkita sila kinabukasan sa isang pribadong klinika sa kabilang panig ng lungsod. Dumating si Aling LV. Hindi suot ang kanyang uniforme sa paglilinis, kundi isang matikas na business suit, isang madilim na pencil skirt, isang puting blusa at mga pump heels. Nakaistilo ang kanyang buhok at mayroon siyang magaan na makeup. Ibang-iba ang itsura niya. Isang babaeng may tiwala sa sarili, kalmado, isang matagumpay na babae. At biglang naunawaan ni Leah ang tunay na estado ng matandang babaeng ito. Huwag kang matakot, sabi ni Aling LV. Habang nakaupo sila sa koridor ng klinika, naghihintay ng kanilang turno.
Ano man ang ipakita ng resulta, hindi kita iiwan mag-isa. Mahalaga ka sa akin. Ilang minuto lang ang pamamaraan. Isang nurse ang kumuha ng swab mula sa pisngi ni Leah. Pagkatapos ay mula kay Aling LV. Ang mga vial ay nilagyan ng label at dinala sa laboratorio. Nangako silang ilalabas ang resulta sa loob ng 5 araw. 5 araw na parang isang kawalang hanggan. Pumasok si Leah sa trabaho. Umupo sa kanyang computer. Sinuri ang mga dokumento at inayos ang mga numero sa spreadsheet. Ngunit lahat ng iyon ay parang hindi totoo. Malayo, sinubukan ng mga kasamahan na huwag magtanong tungkol sa kasal. Binibigyan siya ng mga nakikiramay na sulyap. Tanging ang kanyang manager, si Ginang Vladova, ang tumawag sa kanya sa kanyang opisina at mabait na nagtanong kung kailangan niya ng tulong. Nagpasalamat si Leah at sinabing kaya niya. Nagpakita si Marco sa 3 araw. Nagpadala ng mensahe sa pamamagitan ng isang kaibigan. Leah, magkita tayo. Kailangan nating mag-usap. Matagal niyang tinitigan ang screen ng kanyang telepono at walang kumilos sa loob niya. Walang sakit, walang pagnanais na marinig ang isang paliwanag. Tanging kahungkagan at pagod. Wala na akong nakikitang dahilan. Maikling sagot niya at binlock ang kanyang numero. Sa 5 araw, maaga sa umaga, tumawag si Aling LV. Nanginginig ang kanyang boses. Leah, nakuha na ang resulta. Pwede ka bang pumunta sa bahay ko? Ipadadala ko sa iyo ang address. Bumagsak ang puso ni Leah. Nagbihis siya ng automatiko. Hindi man lang tumingin sa salamin. Kinuha ang kanyang bag at nagmamadaling lumabas ng bahay. Dinala siya ng taxi sa loob ng 20 minuto sa isang mataas na gusali sa gitna ng lungsod. May mga panoramic window at seguridad sa pasukan. Tumawag sa itaas ang concierge. Tumango at itinuro ang elevator. Nasa 12 palapag ang apartment ni Aling LV. Bumukas ang pinto sa sandaling nagring si Leah sa doorbell. Nakatayo si Aling LV sa pintuan na nakasuot ng bathrobe. Pula ang kanyang mga mata. Hawak ang isang piraso ng papel. Pumasok ka, bulong niya. Pumasok si Leah. Malaki ang apartment, maliwanag, na may matataas na kisame. Malalambot na karpet at antigong kasangkapan. Ngunit wala siyang nakita sa mga iyon. Ang kanyang buong tingin ay nakatuon sa papel na hawak ni Aling LV. Positibo, huminga si Aling LV. Tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. 99.8%. Ikaw ang anak ko, Leah. Ikaw ang aking Faith. Umikot ang mundo. Kumapit si Leah sa likod ng isang upuan. Pakiramdam niya ay bibigay ang kanyang mga binti. Tumakbo si Aling LV sa kanya. Niyakap siya. At pareho silang nagsimulang humagulgol. Mahaba at masakit na mga iyak. Inilalabas ang lahat ng naipon sa loob ng maraming taon. Ang sakit ng paghihiwalay, ang pananabik sa pamilya, ang kalungkutan. Anak ko, bulong ni Aling LV. Hinahaplos ang kanyang buhok. Anak ko, ang tagal-tagal kitang hinanap. Napakabagal. Nakaupo sila sa sahig sa pasukan, magkayakap at umiiyak. Huminto ang oras. Wala nang ibang umiral. Hindi ang kasal, hindi ang pagtataksil. Hindi ang sakit, tanging silang dalawa, ina at anak. Mamaya, gumawa si Aling LV ng tsaa at umupo sila sa kusina. May malalaking bintana na tanaw ang lungsod. Sumisikat ang araw, pinupuno ang silid ng gininto ang liwanag. Magkwento ka tungkol sa'yo, hiling ni Aling LV. Hawak ang kanyang tasa gamit ang 2 kamay. Sabihin mo sa akin ang lahat. Kung paano ka nabuhay. Ano ang nangyari sa'yo? Ikinuwento ni Leah ang tungkol sa ampunan. Kung paano siya nag-aral. Kung paano niya pinangarap ang isang pamilya. Ang kanyang trabaho, mga kaibigan, si Marco. Kung paano niya inakalang natagpuan na niya ang kanyang kaligayahan. At kung paano ito lahat gumuho sa isang iglap. Nakinig si Aling LV nang hindi sumasabad. Paminsan-minsan lang, nagpupunas ng luha. Pagkatapos, siya naman ang nagsimulang magkwento ng sarili niyang istorya kung paano pagkatapos ng sunog.
Nawalan siya ng lahat ng pag-asa ngunit hindi mapigilang maghanap kung paano siya nagtrabaho araw at gabi para malunod ang sakit. At kung paano lumago ang kanyang maliit na karinderya at naging isang cafe. Pagkatapos ay isang restaurant at pagkatapos ay isang buong chain. Dumating ang pera. Dumating ang tagumpay. Ngunit ang kahungkagan sa loob ay hindi nawala. Kumuha ako ng mga investigador. Sabi niya, nakatigin sa labas ng bintana. Sinibak ko ang huli 1 taon pa lang ang nakalipas. Lahat ay nagsasabing nababaliw na ako, na kailangan kong tanggapin. Pero hindi ko kaya. Ramdam kong buhay ka. Hindi maaaring magkamali ang puso ng isang ina. Natahimik sila, humihigop ng kanilang tsaa. Sa labas, nagigising na ang lungsod. Dahan-dahang gumagalaw ang mga sasakyan sa mga kalsada. Nagmamadali ang mga tao sa kanilang mga gawain. At dito, sa apartment na ito, isang himala ang nangyayari. Ano na ngayon? Tanong ni Leah. Mahina ang kanyang boses. Hindi sigurado. Ngayon, hinawakan ni Aling LV ang kanyang kamay. Lilipat ka sa akin. Wala nang pagtira sa kahon na studio na inuupahan mo. May 3 silid tulugan ako. Pumili ka ng kahit alin. Magkasama tayong maninirahan, magkakilala, at babawiin ang nawalang panahon. Pero ayokong maging pabigat, sabi ni Leah. Ngunit pinigilan siya ni Aling LV. Pabigat? Anak kita. Ang kaisa-isa kong anak. Hindi ka kailanman magiging pabigat. Namuo muli ang mga luha sa mata ni Leah. Buong buhay niya, walang nangangailangan sa kanya. Isang ulila, isang pulot. Tulad ng tawag sa kanya ni Marco. At ngayon, kailangan siya. Meron siyang ina. Isang tunay na ina. Na naghanap sa kanya. Sa loob ng maraming taon, sa araw ding iyon. Dinala ni Aling LV si Leah sa kanyang inuupahang studio at tinulungang mag-empake. Hindi marami ang kanyang mga ari-arian. Mga damit, mga libro, ilang larawan, mga dokumento. Lahat ay kasya sa 2 maleta at ilang bag. Ito na lang ba lahat? Tanong ni Aling LV. Tumingin sa paligid ng bakanteng silid na may pagtataka. Hindi ako nag-ipon ng marami. Kibit balikat ni Leah. Walang saysay. Lahat ay pansamantala. Wala nang magiging pansamantala ngayon. Matatag na sabi ni Aling LV. Ngayon, mayroon ka ng tahanan. Ilang oras lang ang paglipat. Binigyan ni Aling LV si Leah ng isang malaking silid na may mga bintanang nakaharap sa silangan, kung saan sumisikat ang araw sa umaga. Mayroon itong malawak na kama, isang aparador, isang mesa, at isang malambot na upuan sa tabi ng bintana. Mga pinta ang nakasabit sa mga dingding, at isang malambot na alpombra ang nakalatag sa sahig. Gawin mong parang sa iyo, sabi ni Aling LV. Kung may gusto kang baguhin, baguhin mo. Ito ang iyong silid, ang iyong tahanan. Nakatayo si Leah sa gitna ng silid. Hindi makapaniwala sa nangyayari. 1 linggo lang ang nakalipas, naghahanda siya para sa isang kasal. Nangangarap ng isang hinaharap kasama si Marco. At ngayon, ang kanyang buong buhay ay nabaligtad. Sa gabi, sabay silang naghapunan sa isang malaking mesa. Nag-order si Aling LV ng pagkain mula sa isa sa kanyang mga restaurant. Mushroom risotto, seafood salad, at dessert. Nag-usap sila tungkol sa lahat. Ang pagkabata ni Leah, ang trabaho ni Aling LV, mga plano para sa hinaharap. Gusto kong matutunan mo ang negosyo, sabi ni Aling LV, nagsasali ng alak sa kanilang mga baso. Ang negosyo ng restaurant ang aking buhay. At ngayong natagpuan na kita, gusto kong ipasa ang lahat ng ito sa iyo. Ikaw ang aking tagapagmana, Leah. Tagapagmana. Halos mabulunan si Leah. Pero wala po akong alam sa mga restaurant. Isa po akong accountant. Nagtatrabaho sa mga numero. At ang mga numero ay mahalaga sa negosyo. Ngumiti si Aling LV. Mabilis kang matututo. Ituturo ko sa iyo ang lahat. Meron akong magaling na team. Tutulungan ka nila. Ang mahalaga ay ang pagnanais. Nanatiling tahimik si Leah. Pinoproseso ang impormasyon. Kamakailan lang. Inakala niyang ang pinakamataas niyang pangarap
ay ang sarili niyang one-bedroom apartment at isang matatag na trabaho. At ngayon, inaalok siya ng pagkakataong magmana ng isang buong chain ng mga restaurant. Natatakot po ako, pag-amin niya. Natatakot po akong hindi ko kayanin. Kakayanin mo, pinisil ni Aling LV ang kanyang kamay. Mas malakas ka kaysa sa inaakala mo. Tingnan mo ang pinagdaanan mo. Ang ampunan, pamumuhay mag-isa, pagtataksil, at hindi ka sumuko. Tumayo ka ng matatag. Ang mga taong tulad mo ay kayang harapin ang lahat. Ang mga salitang iyon ay nagpainit sa kanyang kalooban. Sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, naramdaman ni Leah na may isang taong tunay na naniniwala sa kanya. Kinabukasan, dinala siya ni Aling LV sa kanyang pangunahing restaurant, ang Perlas ng Silangan, ang pinakaprestihiyosong establisimento ng network. Isang malaking espasyo na may matataas na kisame. Mga haligi at mga crystal chandelier, mga pintaang nakasabit sa mga dingding. Ang mga mesa ay may malinis na puting mantel. Tahimik na gumagalaw ang mga waiter na parang mga anino. Ito ang aking obra maestra, sabi ni Aling LV. Tumingin sa paligid ng silid ng may pagmamalaki. Dito nagsimula ang lahat. Isang maliit na snack bar na naging ganito. Ipinakilala niya si Leah sa manager, sa head chef, at sa mga administrator. Lahat ay tumingin ng may kuryosidad sa batang babae na biglang inanunsyo ng may-ari bilang kanyang anak. Ang ilan ay naniwala, ang ilan ay nagduda. Ngunit walang nangahas magtanong ng hindi kinakailangan. Si Leah ay magtatrabaho kasama ko. Inanunsyo ni Aling LV sa isang pangkalahatang pulong ng mga staff. Pag-aaralan niya ang negosyo mula sa simula. Hinihiling ko sa lahat na maging maunawain at tulungan siya sa anumang paraan. Nakatayo si Leah sa tabi niya. Ramdam ang dose-dose ng mga mata sa kanya at sinubukang magmukhang may tiwala sa sarili. Sa loob, takot, pananabik at pag-asa ang naglalaro. Nagsimula na ang isang bagong buhay. Ang mga araw ay dumadaloy ng iba. Sa umaga, nagigising si Leah sa kanyang bagong silid at nag-aalmusal kasama si Aling LV. Pagkatapos, sabay silang nagmamaneho patungo sa isa sa mga restaurant. Natutunan ni Leah ang lahat. Kung paano gumawa ng mga menu, kung paano makipag-ugnayan sa mga supplier, kung paano pamahalaan ang mga staff, at kung paano lutasin ang mga problema. Si Aling LV ay isang mahigpit, ngunit matiyagang guro. Nagpaliwanag siya, nagpakita, at nagbigay ng mga gawain. Ang negosyo ng restaurant ay hindi lang tungkol sa masarap na pagkain, sabi niya. Tungkol ito sa kapaligiran, serbisyo, at atensyon sa detalye. Dapat maramdaman ng bisita na espesyal sila. Ganyan mo sisiguraduhing babalik sila. Sinisip-sip ni Leah ang kaalaman na parang espongha. Nakita niya ang hilig ni Aling LV sa kanyang trabaho at ang hilig na iyon ay nakakahawa. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naging abala siya sa isang bagay na lubos na nakabihag sa kanya. Sa gabi, umuuwi sila. Nag-ahapunan at nag-uusap. Ikinuwento ni Aling LV ang tungkol sa kanyang kabataan, kung paano siya nagsimula sa wala at kung paano niya nilabanan ang mga paghihirap. Nakinig si Leah. Hinahangaan ang lakas ng babaeng ito. Kapareho kita, sabi ni Aling LV. Tumingin sa kanya ng may init. Ganoon din katigas ang ulo. Ganoon din ka goal-oriented. Hindi mo maloloko ang genetika. Lumipas ang 2 linggo. Pakiramdam ni Leah ay bahagi na siya ng mundong ito ng mga restaurant, mga pulong sa negosyo, at mga negosasyon sa mga supplier. Mabilis siyang natuto. Agad na nakukuha ang mga bagay. At hindi itinago ni Aling LV ang kanyang pagmamalaki. Napakagaling mo, sabi niya. Isang gabi, habang sinusuri nila ang mga buwan ng ulat. Mayroon kang kakayahan para dito. Isang business instinct. Nasa dugo mo. Ang mga salitang ito ay nagpainit sa kanyang kaluluwa. Hindi pa kailanman narinig ni Leah ang mga ganoong salita mula sa isang miyembro ng pamilya. At ngayon, nagmumula sa bibig ng ina na hindi niya inaasahang natagpuan. Nangangahulugan ito
ng 1,000 beses na mas malaki. Ngunit may isang bagay na nagpapadilim sa bagong kaligayahang ito. Si Marco. Hindi siya sumuko. Tumatawag mula sa mga hindi kilalang numero. Nagpapadala ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga kakilala at nagpakita pa sa dating trabaho ni Leah. Ang trabahong iniwan niya 1 linggo matapos lumipat kay Aling LV. Leah, pakiusap. Mag-usap tayo. Pakiusap niya sa isang mensahe na ipinasa ni Bea. Nagkamali ako. Naging tanga ako. Patawarin mo ko. Magsimula tayo ulit. Kasal tayo. Binasa ni Leah ang mga salita at tanging pagod ang naramdaman. Magsimula ulit pagkatapos niyang ipahiya siya sa harap ng lahat. Tinawag siyang pulot at inihagis ang singsing. Hindi. Imposible. Tinawagan niya si Bea at hiniling na sabihin kay Marco na tapos na talaga ang kanilang relasyon. Sabihin mo sa kanya na magfa-file ako ng annulment at itigil na niya ang pagtatangkang makipag-ugnayan sa akin. Leah, sigurado ka ba? May ingat na tanong ni Bea. Baka naman nagsisisi na talaga siya. Sigurado ako. Matatag na sagot ni Leah. Wala na akong gustong kinalaman sa kanya. Kinabukasan, nag-file siya ng petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Sa formal, kasal sila. Napirmahan na ang mga papel. Ngayon, kailangan na lang nilang maghintay ng mandatoryong panahon. Sinusuportahan ni Aling LV ang kanyang desisyon. Tama ang ginagawa mo, sabi niya. Ang isang lalaking kayang kumilos ng ganoon ay hindi karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon. Makakahanap ka ng mas mabuti. Ipinapangako ko. Ngumiti si Leah, ngunit sa kalooban. Hindi siya naniniwalang magtitiwala pa siyang muli kaninuman. Masyadong sariwa pa ang sugat. Samantala, naghanda si Aling LV ng isang sorpresa. Magbubukas tayo ng bagong restaurant sa lalong madaling panahon, sabi niya sa hapunan. La Sirena sa Baybayin. 6 na buwan ko nang pinaplano ang selebrasyong ito. At gusto kong nandoon ka, opisyal, bilang aking anak at tagapagmana. Opisyal? Tumingala si Leah mula sa kanyang plato. Oo, magkakaroon ng red carpet. Mga mamamahayag, telebisyon. Gusto kong malaman ng lahat na mayroon akong anak. At siya ang magpapatuloy ng aking pamana. Kinilabutan si Leah. Isang red carpet, telebisyon, napakalayo nito sa kanyang dating buhay. Na tila hindi totoo. Hindi ko alam kung kaya ko. Kaya mo. Pinisil ni Aling LV ang kanyang kamay. Kasama mo ako, palagi. At naniwala si Leah sa kanya. Ang gabi ng pagbubukas ng bagong restaurant. Ang La Sirena ay mainit at maaliwalas. Pininturahan ng paglubog ng araw ang langit ng kulay rosas at ginto. Sumasalamin sa tubig ng look. Isang pulang karpet ang inilatag sa harap ng pasukan. May mga bulaklak sa gilid at mga photographer na may mga kamera. Nagmamadali ang mga mamamahayag. Sinusuri ang mga mikropono. Inaayos ng mga kameraman ang kanilang ilaw. Ang mga kilalang tao sa lungsod, mga negosyante, mga opisyal, at mga sikat na personalidad ay nagtipon sa plaza. Nakatayo si Leah sa dressing room ng restaurant. Tinitingnan ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakasuot siya ng isang eleganteng, sea-green na damit na yakap ang kanyang katawan at hubad ang kanyang mga balikat. Ang kanyang buhok ay nakaistilo sa malalambot na kulot. Ang kanyang make-up ay perpekto. Ang parehong pilak na medalyon ay kumikinang sa kanyang leeg. Ngayon, nangangahulugan ito ng 1,000 beses na mas malaki kaysa dati. Napakaganda mo, sabi ni Aling LV. Pumasok sa silid. Nakasuot siya ng isang matikas na itim na pantsuit. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang eleganteng bon. Mga hikaw na diamante ang kumikinang sa kanyang mga tainga. Sa tabi niya, pakiramdam ni Leah ay parehong anak at aprendiz. Kinakabahan po ako. Pag-amin ni Leah. Inaayos ang kanyang damit. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Normal lang iyan. Lumapit si Aling LV at inakbayan siya. Ang unang pagkakataon ay laging nakakakaba. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Nandito ako
at ipinagmamalaki kita. Ang mga salitang iyon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Huminga ng malalim si Leah. Bumuga at itinuwid ang kanyang mga balikat. Handa na po ako, sabi niya. Lumabas sila ng restaurant at naglakad patungo sa simula ng red carpet. Agad na ibinaling ng mga photographer ang kanilang mga kamera sa kanila. Ang mga flash ay parang putok ng baril. Nagsuguran ang mga mamamahayag na may mga mikropono. Ginang Santos, sabihin niyo po sa amin ang tungkol sa bagong proyekto. Siya po ba ang inyong anak? Kailan niyo po siya natagpuan? Paano niyo po palalaguin ang network? Ngumiti si Aling LV. Sumasagot ng mahinahon at may kumpiyansa. Nakatayo si Leah sa tabi niya. Hawak ang kanyang braso. Sinusubukang huwag ipakita ang kanyang kaba. Nagklik ang mga kamera. Kinukunan silang magkasama. At alam niyang ang mga larawang ito ay lalabas sa lahat ng news portal ng lungsod. Bukas. Oo. Ito ang aking anak. Si Leah, sabi ni Aling LV sa mikropono ng isa sa mga television channels. Nagkahiwalay kami maraming taon na ang nakalipas. Ngunit pinagtagpo kami muli ng tadhana. Ngayon, hindi lang siya aking anak, kundi aking katulong din, ang hinaharap na tagapagmana ng negosyo. Leah, ano ang pakiramdam mo sa iyong bagong papel? Bumaling sa kanya ang isang mamamahayag. Natigilan si Leah ng isang segundo. Ngunit pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang tapang. Malaking responsibilidad po ito. Pero masaya ako. Masaya na natagpuan ko ang aking ina at masaya na maging bahagi ng kanyang gawain. Magandang kwento, sigaw ng mamamahayag. Tumango sa cameraman. Dahan-dahan silang naglakad sa red carpet. Humihinto para sa mga larawan, sumasagot sa mga tanong. Sa dulo ng karpet, binati sila ng mga bisita ng mga ngiti. Pakikipagkamay at pagbati. Halos lahat dito ay kilala ni Aling LV at ipinakilala si Leah bilang kanyang anak. Tiningnan siya ng mga tao nang may interes at paggalang. Sa loob, mas lalong kahanga-hanga ang restaurant. Isang malaking silid na may mga panoramic window na tanawang look. Napakaganda ng ayos ng mga mesa. May live music, mga waiter na may mga tray ng champagne, isang kapaligiran ng selebrasyon at tagumpay. Nagbigay ng talumpati si Aling LV. Nagpasalamat sa lahat para sa kanilang suporta at nagkwento tungkol sa bagong restaurant. Pagkatapos, inanyayahan niya si Leah sa entablado. Gusto kong ipakilala ang aking anak, si Leah. Tutulungan niya akong palaguin ang negosyo at tiwala akong magkasama. Mas malayo pa ang aming mararating. Pumuno ng palakpakan ng silid. Nakatayo si Leah sa entablado. Ramdam ang kabog ng kanyang dibdib. Ngunit pinanatili niya ang kanyang dignidad. Ito ang kanyang sandali. Ang sandaling tumigil siya sa pagiging si Leah lamang mula sa ampunan. At naging isang bagay na higit pa. Ang gabi ay lumipas na parang isang panaginip. Kumain, uminom, at sumayaw ang mga bisita. Nakipag-usap si Leah, ngumiti, at sumagot sa mga tanong. Hindi umalis si Aling LV sa kanyang tabi. Nag-aalok ng mga payo at suporta. Sa pagtatapos ng gabi, naramdaman ni Leah ang pagod. Ngunit ito ay isang kaaya-ayang pagod mula sa mga bagong kakilala. At ang pakiramdam ng kanyang sariling kahalagahan nang pauwi na sila noong gabing iyon. Sabi ni Aling LV, "Napakagaling mo. Nakita mo ba kung paano sila tumingin sa'yo? Nag-iwan ka ng impresyon." Ngumiti si Leah. Sumandal sa upuan ng kotse. Ang mga ilaw ng gabi sa lungsod ay dumadaan sa bintana. At inisip niya kung gaano kalaki ang nagbago sa kanyang buhay sa loob lamang ng isang buwan. Kinaumagahan, nagising siya sa tunog ng telepono. Sinagot niya ito, si Bea. "Leah, nakita mo na ba ang balita?" Excited ang boses ng kanyang kaibigan. "Anong balita?" Kinusot ni Leah ang kanyang mga mata. Hindi pa lubos nagising. Buksan mo ang TV. Channel 2, Umagang Balita. Bumaba si Leah, kung saan nag-aalmusal na si Aling LV sa kusina. At binuksan ang malaking telebisyon. Nasa ere ang programa ng balita sa umaga. At kasalukuyang sinasabi ng anchor. At ngayon, para sa social scene. Kagabi,
Naganap ang grand opening ng bagong Golden Shore restaurant chain. Lumabas ang may-ari na si Elena Santos sa red carpet, kasama ang kanyang anak na kamakailan lang ay isinapubliko. Lumabas sa screen ang mga kuha mula kagabi. Sina Lia at Aling LV na naglalakad sa red carpet, nakangiti, nag-pose para sa mga photographer. Pagkatapos ay isang close-up, nakatayo silang magkayakap. Mukhang masaya. Ayon sa aming mga source, nawala ang anak ni Elena Santos noong sanggol pa lamang at lumaki sa pangangalaga ng estado. Kamakailan lang sila nagkitang muli at ngayon, si Lia ay naghahanda na maging tagapagmana ng isang multimilyong pisong negosyo. Nakatayo si Lia doon. Hindi maalis ang tingin sa screen. Heto na. Ang kanyang kwento ay kumalat na sa buong lungsod. Marahil sa buong bansa, lumapit si Aling LV at inakbayan siya. Oh, nasasanay ka na ba sa kasikatan? Kakaiba po, pag-amin ni Lia. Parang nanonood ako ng buhay ng ibang tao. Pero buhay mo iyan, paalala ni Aling LV. Bago, ngunit sa iyo. Sa sandaling iyon, muling tumunog ang telepono ni Lia. Isang hindi kilalang numero. Napakunot noo siya at sinagot, "Hello? Lia?" Ang boses ay pamilyar at kinilabutan siya. "Marco, paano mo nakuha ang numerong ito?" Malamig na tanong niya. "Hindi na mahalaga iyon, Lia. Nakita ko ang balita. Nakita kita sa TV. Hindi ko alam. Hindi ko alam na mayroon kang ganitong buhay. Ngayon, nanatili siyang tahimik, nakikinig sa kanyang nagpapanik na mga salita. Lia, magkita tayo. Mag-usap tayo. Baka nag-overreact ako sa kasal. Nagkamali ako? Ayusin natin ang lahat. Legal pa rin tayong kasal. Mag-asawa tayo. Tayo? Pinutol siya ni Lia. Naging mag-asawa tayo. Nag-file na ako ng annulment. Magiging pinal na ito sa susunod na linggo. Ano? Halatang hindi inaasahan ni Marco iyon. Lia, teka. Maaari nating ayusin ang mga bagay. Nagkamali ako. Nagkakamali ang mga tao. Magsimula tayo ulit. Tumingin si Lia kay Aling LV na nakatayo sa malapit at tumango ng may pag-unawa. Ang suporta ng kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng lakas. Marco, sinabi mo sa akin na isa akong pulot, na mahirap ako, nakarapat dapat ka sa mas higit. Well, tama ka. Talagang karapat dapat ka sa nakuha mo. At karapat dapat ako sa mas higit pa sa'yo. Huwag mo na akong tawagan ulit. Tinapos niya ang tawag at binlock ang numero. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit nakaramdam siya ng ginhawa. Para siyang nakawala sa isang mabigat na pasanin. Magaling. Mahinang sabi ni Aling LV. Ipinagmamalaki kita. Ngunit hindi sumuko si Marco. Isang oras ang lumipas. Nagpakita siya sa gusali ni Aling LV. Tumawag sa itaas ang concierge. Nagbabala na may isang lalaki sa ibaba na nagpipilit na pumasok. Para makita si Lia, huwag siyang papasukin. Utos ni Aling LV. Kung magpipilit siya, tawagin ang security. Ngunit nag-eskandalo si Marco. Sumisigaw na asawa siya ni Lia at may karapatang makita siya. Bumaba mismo si Aling LV at sumama si Lia. Nakatayo si Marco sa labi. Namumula ang mukha, gusot ang buhok, at lukot ang damit. Nang makita si Lia, humakbang siya pasulong. Ngunit hinarangan siya ng security guard. Lia, sigaw niya. Pakiusap. Kausapin mo ako. Alam kong naging gago ako, pero magbabago ako. Nagmamahalan tayo. Tiningnan siya ni Lia at hindi nakilala ang lalaking pinlano niyang pakasalan. Ngayon, sa harap niya ay nakatayo ang isang kaawa-awa. Desperadong lalaki na napagtantong nawalan siya hindi lang ng isang babae, kundi ng pagkakataong makapag-asawa sa isang mayamang pamilya. Marco, mahinahong sabi niya, hindi mo ako minahal. Minahal mo ang ideya na magiging isang maginhawa. At masunuring asawa ako para sa iyo. At noong araw ng ating kasal, naisip mong may mali, inabandona mo ako sa harap ng lahat. Tinawag akong pulot at pinahiya.
Ngayong alam mo na may pera at estado ako, bigla mong naalala ang pag-ibig? Hindi! Hindi iyon! Sinubukan ni Marco na lampasan ang guard, ngunit mahigpit siyang hinawakan nito. Mahal talaga kita. Galit lang ako at pagod noong araw na iyon. Nagpadala ako sa init ng ulo. Hindi. Umiling si Leah. Ipinakita mo sa akin ang iyong tunay na sarili. At alam mo ba, nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil, kung hindi dahil sa araw na iyon, hindi ko sana makikilala ang aking ina. Hindi ko sana matatagpuan ang aking pamilya. Kaya salamat sa pag-iwan mo sa akin. Iyon ang pinakamagandang bagay na ginawa mo para sa akin. Nakatayo si Marco na nakanganga. Hindi alam ang sasabihin. Security. Tumango si Aling LV sa guard. I-escort ang lalaking ito palabas at ilagay siya sa no entry list. Huwag siyang papasukin muli. Naiintindihan. Tumango ang guard, hinawakan si Marco sa siko. Leah! Sigaw niya habang inilalabas. Pagsisisihan mo ito. Wala ka kung wala ako. Ngunit, hindi na lumingon si Leah. Kinuha niya ang braso ni Aling LV at sabay silang bumalik sa elevator. Wala. Kung wala ako. Natawa siya habang sumasara ang mga pinto ng elevator. Talagang naniwala siya doon hanggang sa huli. Maraming lalaking ganyan, bumuntong hininga si Aling LV. Pinahahalagahan lang nila ang isang babae kapag napagtanto na nila kung ano ang nawala sa kanila. Pero magaling ka at hindi ka sumuko. Mayroon kang buong buhay sa hinaharap at makikilala mo ang isang taong karapat-dapat. Tumango si Leah. Ngunit sa kalooban, alam niyang matagal pa bago siya makapagtiwala muli sa sinuman. Masyadong sariwa pa ang sugat. Makalipas ang 1 linggo, opisyal na naging pinalang annulment. Natanggap ni Leah ang sertipiko ng pagpapawalang bisa at nakaramdam ng ginhawa sa wakas. Sarado na ang kabanatang iyon ng kanyang buhay at nagpatuloy ang kanyang bagong buhay. Aktibong ipinasok ni Aling LV si Leah sa negosyo. Ipinakita niya kung paano makipagnegosasyon sa mga supplier, kung paano gumawa ng mga business plan, at kung paano pamahalaan ang pananalapi. Mabilis na natuto si Leah. Sinisipsip ang kaalaman at nagtatanong. Makalipas ang 1 buwan, nagsasarili na siyang nakikipagnegosasyon sa ilang supplier. At pagkatapos ng 2, ipinagkatiwala ni Aling LV sa kanya ang pangangasiwa sa isa sa mga lokasyon ng restaurant. Mas magaling ka kaysa sa inaasahan ko, sabi ni Aling LV habang sinusuri ang mga ulat. Mayroon kang tapang, isang isipang pangnegosyo, nasa dugo. Ngumiti si Leah. Ramdam ang pagmamalaki sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Naging abala siya sa trabahong nagdudulot, hindi lang ng pera, kundi ng kasiyahan. Nakita niya ang mga resulta ng kanyang pagod. Nakita ang paglago ng negosyo at nakita na masaya ang mga bisita ng restaurant. At ito ay nagbigay sa kanya ng lakas. Lumipas ang 6 na buwan, lumawak ang restaurant chain. Nagbukas ng isa pang establisimento sa pagkakataong ito. Sa labas ng lungsod, sa isang magandang lugar sa tabi ng isang lawa. Lalong nagtiwala si Aling LV kay Leah. Ipinapasa ang mga responsibilidad. At inihahanda siya na balang araw ay pamunuan ang negosyo ng mag-isa. Hindi ako habang buhay narito, sabi niya isang gabi. Habang nakaupo sila sa balkonahe ng apartment na may mga baso ng alak, tinitingnan ang mga ilaw ng lungsod. Ako'y 68 na. Gusto kong handa ka ng kunin ng lahat. Hindi bukas, hindi sa susunod na taon. Ngunit balang araw, alam kong kaya mo. Nay, hinawakan ni Leah ang kanyang kamay. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Marami pa po kayong buhay na natitira. Marami pang gagawin. Siyempre, ngumiti si Aling LV. Ngunit ang malaman na mayroon akong karugtong, na ang aking trabaho ay hindi masasayang, ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Natahimik sila. At inisip ni Leah kung gaano kakaiba ang naging takbo ng tadhana. 1 taon pa lang ang nakalipas, siya ay isang malungkot. Hindi ginustong babae na nangangarap ng isang pamilya. Inabando na siya sa araw ng kanyang kasal, pinahiya, nasira ang kanyang mga pangarap at pakiramdam niya ay katapusan na ng mundo. Ngayon, nakaupo siya sa balkonahe ng isang marangyang apartment. Sa tabi ng ina
nahimalang natagpuan niya. At alam niyang mayroon siyang hinaharap. Isang maliwanag at interesanteng buhay na puno ng kahulugan. Isang araw, 8 buwan pagkatapos ng kahindik-hindik na kasal na iyon, aksidenteng nakasalubong ni Leah si Marco sa isang shopping center. Kasama niya ang isang batang, masiglang babae. Ngunit ang kanyang mukha ay mukhang pagod at luma. Nang makita si Leah, natigilan siya. Nakasuot siya ng mamahaling Amerikana. Nakaistilo ang kanyang buhok. Perpekto ang makeup. Suot niya ang eleganteng sapiro na mga hikaw na ibinigay ni Aling LV para sa kanyang kaarawan. Mukha siyang may tiwala sa sarili, matagumpay at masaya. "Hello Marco," mahinahong sabi niya. Huminto. "Hi," bulong niya, halatang hindi sigurado kung paano kikilos. Tiningnan ng babaeng kasama niya si Leah nang may kuryosidad. "Kamusta ang buhay?" tanong ni Leah. Ang kanyang boses ay walang galit o sama ng loob. Tanging bahagyang kuryosidad. "Ayos lang," kibit balikat ni Marco. "Nagtatrabaho, nabubuhay. Mabuti naman at narinig ko iyan," tango ni Leah. "Good luck." Naglakad siya palayo nang hindi lumilingon at naramdaman ang isang kagaanan na lumalaki sa loob. Pinatawad na niya siya, hindi dahil karapat-dapat siya, kundi dahil nawala na ang sakit. Dahil ang Leah na pinahiya niya ay namatay nung araw na iyon. At isang bago, malakas, may tiwala sa sarili, at minamahal na babae ang isinilang. Nang gabing iyon, ikinuwento niya kay Aling LV ang tungkol sa pagkikita. "At ano ang naramdaman mo?" tanong ni Aling LV. "Wala po," tapat na sagot ni Leah. "Wala talaga. Para akong nakakita ng estranghero." "Kung gayon, tuluyan mo nang binitawan ang nakaraan," ngumiti si Aling LV. "Mabuti iyan. Ngayon, handa ka na para sa hinaharap." At tunay ngang ang hinaharap ay nagbukas sa harap ni Leah na parang isang walang katapusang daan. Nagtrabaho siya, natuto, at nakisalamuha sa mga interesanteng tao. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan mula sa mga bilog ng negosyo at sining. Naglakbay siya para sa mga pulong sa negosyo sa ibang mga lungsod. Dumalo sa mga exhibition, teatro at mga konsyerto na puno ng maliliwanag na kulay ang buhay. At higit sa lahat, nasa tabi niya ang kanyang ina. Isang tunay na ina na nagmamahal sa kanya kung sino siya. Nagluto sila ng mga hapunan ng magkasama, nanood ng mga pelikula, naglakad sa lungsod, at nagbahaginan ng mga iniisip, mga pangarap, at mga plano. Sa wakas, natagpuan ni Leah ang pamilyang pinangarap niya sa buong buhay. Isang araw, sa anibersaryo ng kanilang pagkikita, ipinakita ni Aling LV kay Leah ang mga dokumento. "Ano po ito?" tanong niya. Binubuksan ng folder nang may sorpresa. "Isang parte sa negosyo," sabi ni Aling LV. 30%. "Hindi ka na lang aking anak at apprentice. Isa ka ng kasosyo sa network, opisyal." Tinitigan ni Leah ang mga papel, hindi makapaniwala. "Nay, eto, sobra-sobra na po ito. Karapat-dapat ka." Niyakap siya ni Aling LV. "Nagsikap ka at marami kang natutunan. Pinatunayan mong karapat-dapat ka rito. At gusto kong malaman mo na hindi lang isang ina ang mayroon ka, kundi isang negosyo rin na maaari mong patuloy na itayo." Namuo ang luha sa mga mata ni Leah. Niyakap niya si Aling LV at nanatili silang magkayakap. Dalawang babae na pinaghiwalay ng tadhana ngunit muling pinagtagpo. "Salamat po," bulong ni Leah. "Salamat po sa lahat. Sa paghahanap sa akin, sa pagtitiwala sa akin, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo," sagot ni Aling LV. Hinahaplos ang kanyang buhok. "Sa pagbabalik mo sa aking buhay, sa pagpaparamdam sa akin na muli akong maging isang ina, at sa pagbibigay ng kahulugan sa aking trabaho." Lumipas ang isa pang taon. Si Leah ay naging ganap na kasosyo sa negosyo. Nagbukas ng 2 pang restaurant. Ang isa
ay ganap na kanyang proyekto. Mula sa konsepto hanggang sa pagsasakatuparan. Ang restaurant ay pinangalan ng Faith bilang parangal sa pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang ina noong isinilang siya. Sa pagbubukas ng Faith, muling nagkaroon ng red carpet, mga mamamahayag at mga bisita, ngunit ngayon, ibang-iba na ang pakiramdam ni Leah. Hindi isang mahiyain na baguhan, kundi isang may tiwala sa sariling negosyante. Nagbigay siya ng mga panayam, ngumiti para sa mga kamera, at nakipag-usap sa mga kasosyo habang si Aling LV ay nakatayo sa tabi niya. Ipinagmamalaki at masaya ang anak ko, sabi niya sa lahat ng nagtatanong. Ang aking pagmamalaki. At alam ni Leah na sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang lugar sa mundo. Hindi bilang asawa ng kung sino, hindi bilang isang walang mukhang ulila mula sa ampunan, kundi bilang isang malaya at malakas na babae. Isang anak, isang tagapagmana, isang leader ng negosyo. Ang kasal na iyon, na minsan ay tila katapusan na ng lahat, ay naging simula pala. Ang simula ng isang bagong buhay, mga bagong pagkakataon, at isang bagong tadhana. Kung hindi siya inabandona ni Marco noong araw na iyon, hindi niya sana makikilala si Aling LV. Hindi sana niya matatagpuan ang kanyang ina, at hindi sana tunay na matatagpuan ang kanyang sarili. Minsan, ang pinakamasakit na dagok ng tadhana ay nagiging pinakadakilang biyaya pala. Hindi lang natin ito agad napapansin. Tungkol naman kay Marco, narinig ni Leah na nagtatrabaho pa rin siya bilang manager sa parehong kumpanya. Nangungupahan pa rin ng apartment at nangangarap pa rin ng higit pa. Ngunit walang ginagawa para makamit ito. Hindi siya nagalak. Naunawaan lang niya na lahat ay nakukuha ang nararapat sa kanila. At karapat dapat siya sa kaligayahan. At natanggap niya ito ng buo. Minsan, ang pinakamasakit na pagtatapos ay siya palang pinakamagandang simula. Ano ang kwento ng iyong pinakamalaking pagbangon? Ibahagi mo naman sa comment section sa ibaba.